Kinumpirma ng palasyo na nag-usap sina Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez kahapon. At live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano daw ang nangyari dyan sa pag-uusap nitong dalawang lider at reaksyon ng Malacanang dito sa napipintong pagpapalit ng liderato sa Kamara? Nako, Rus, kahit na kinumpirma ng Malacanang na nagkaroon nga ng pulong sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez, tumanggi muna sila na magbigay ng detalye kung ano yung napag-usapan nila kahapon. Pero sabi ni Undersecretary Claire Castro, kung totoo man na magre-resign nga si Martin Romualdez bilang House Speaker at ang dahilan nito ay para mapanatili ang integridad ng institusyon at matiyak ang malayang investigasyon patungkol nga dito sa sinasabing anomalya sa flood control project, ang hakbang daw na ito ay katanggap-tanggap. Pero binigyang diing muli ng Malacanang na mag-resign man o hindi, si Martin Romualdez bilang House Speaker, wala pa rin naman daw sasantuhin ng Pangulo basta daw nadamay o napangalanan dito sa sinasabing anomalya ay kasama pa rin sa investigasyon. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. If ever man po na mag-resign si Speaker Romualdez at ito po ay para maging malaya ang pag-iimbestiga lalo pat nababanggit nga ang kanyang pangalan. Magiging maayos po ito at makatanggap-tanggap kung ang kanyang dahilan po ay para maging maisalba rin po ang integridad ng institusyon at para nga sa isang malayang pag-iimbestiga. Ruth, umalma rin ang Malacanang doon sa naging puna ni Vice President Sara Duterte na parang napakabagal naman daw ng ginagawa ng administrasyon para tugunan itong usapin sa korupsyon dahil kailangan pa daw bang hintayin ng Pangulong Marcos yung magiging resulta ng investigasyon ng Independent Commission bago pa umaksyon. Ang tugon dyan ni Undersecretary Claire Castro, gaano ba katagal na nanatili sa loob ng kuweba itong si Vice Presidente? Baka daw kailangang lagyan ng grado yung kanyang salamin o di kaya ay bigyan siya ng hearing aid para malaman kung ano-ano na nga ba ang ginagawa ng Pangulo para labanan itong korupsyon. Hiniritan pa niya itong si Vice Presidente na noong 2017 daw, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umamin na siya man daw ay nagnakaw pero naubos na raw yung kanyang mga nanakaw na pera. Pero matatandaan natin na noong ding panahon na yon, nilinaw ng spokesperson ni FPRRD na yan ay joke lamang. Ang sabi pa ni Yuse Castro, meron daw palang bagong talent itong si Vice Presidente. Nakakatawa daw siya kahit hindi naman siya komedyante. Narito po ang pahayag ni Yuse Castro. Nakikita po ng taong bayan kung paano po ba ang pagtugon ng Pangulo sa mga hinaing ng kababayan natin, especially tungkol sa maanumalyang flood control projects. Pero, nakikita ba ito dahil ang sabi ay kawalan? Kung ikukumpara ba sa nakaraang administrasyon na nagsabing corrupt, mismo ang Pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na yon? Living hell? Ruth, kanina rin ang inanunsyo ng Malacanang na naripaso na ang budget ng DPWH para sa 2026. Binawasan daw ito ng 30%, tinanggal lahat ng locally funded flood control projects. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.